Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na tao with evidence good news. Talo si Ping Lacson. Walang aalis sa Brave 13 majority senators. Yan ang sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano na walang mag-onsihan, walang traidoran sa Brave 13. Itong si kasi si Ping Lacson, sabi pa ni Ping Lacson dito mga kabibig, malapit na kaming makabalik sa pwesto. Uy, talaga? Assuming that in 2 weeks, Senator Villanueva and possibly another senator are issued warrants, the ratio could shift to 11-10, effectively making us the majority. So bale, yung mga arrest warrant pala ng mga majority senators, pinagpe-pray nyo. 'Di ba? Parang you're praying na sana maaresto itong mga senador na ito para kayo balik sa pagiging majority. Tama ba yan? Kapwa mo senador, pinagpe-pray na sana ma-arrest sila, na sana may warrant of arrest para bumalik sa pagiging majority block kayo. Oo, malapit na kami makabalik sa pwesto. Bakit? Kailangan ba talagang pag-awayan kung sino ang Senate President? 'Di ba naging senador na kayo? Yan kasi ang pinakamalaking posisyon eh. Kasi binoto kayo ng sambayanang Pilipino, pinili kayo, I don't know kung pinili ka ba, na maging senador. Yun ang dapat ipinaghahambog mo. Senador ka, makakatulong ka. Pero malapit na kami makabalik sa pwesto. Bakit? Pinatalsik ba kayo? Hindi naman na. Kinuha lang ang majority or ang Senate presidency from Soto to Cayetano. Hindi ba pwedeng suportahan nyo si Cayetano sa kanyang pagiging Senate President? Kailangan ba talaga na merong minority na talagang kung ano-ano mga pinagsasabi? Pero kung akala mo kung akala mo, dito, Ping Lacson, ito ang sabi ni Senator Alan Peter Cayetano para matauhan ka at gigising ka sa inyong imagination. Ito sabi niya, solid ang 13, hindi magpapa-11. Senate President Alan Peter Cayetano maintained that all 13 members of the Senate majority remain solid behind his leadership amid reports that two majority senators are planning to join the minority bloc and back Sherwin Gatchalian as the next Senate President. So pasensya na. Kasi ramdam nila ang suporta ng maraming Pilipino. Solid ang 13, hindi magpapa-11. Yan kami, mahihiya na naman si Ping Lacson dyan. Kasi sabi ni Ping, makakabalik na kami sa posisyon. Ooh, grabe si Ping. Grabe ang imagination ni Ping. Pero hayaan na lang natin si Ping Lacson. Ganon talaga siya. Wala namang problema kung pala'y kayo nag-i-imagine. Pero sana isipin nyo, no, ang kapakanan ng maraming Pilipino. Huwag yung kung ano ang gusto nyong mangyari sa Senado. At huwag kung ano yung gusto nyong protektahan at pilit nyo binabaon sa limot. Di ba mga kabibig? Sabi nga ni Senator Marcolita, bakit ako peperma sa Senate Blue Ribbon Committee Report ay hindi pa nga tapos ang investigasyon? Sabi nga ni Ping, pirma muna kayo. After kayo pumirma, mag-iimbestiga tayo. Ano ba yan? So, ginawa na ang script. Tapos, kung magkabistuhan na sa investigasyon, yung ginawang script na may pirma ng mga miyembro, yun ang isusumite. Nako. Booking na booking kayo ni Marcoleta. Ito kabibig ha. Ito ang sabi ni Senator Alan Peter Cayetano. Ito Nasaan ba yun? Ito. Let's clarify some things about rules, no? Sa rules muna mismo ng Senate, nakalagay doon, simple majority can amend. Again, emphasize ko kasi binabaliktad ng ating kaibigan ni Senator Lacson. Sabi niya, okay lang pag-usapan yung rules, wag lang i-railroad. Wala pong railroading. Ang sinasabi po kasi niya, nasa committee yung rules. Ang plenary po or yung plenaryo ay mas powerful sa committees. Ang mga committees parang bowl po yan. Pwede mo ilagay dyan, tapos iproprocess sa bowl, or pwede mong tanggalin, ilipat sa bowl, or dalin sa
plenary. Ang rule po ng Senate, hindi po kailangan dumaan ng katulad po ng pinagdadaanan ng bills. Kasi ang bills po nasa Constitution may first, second, third reading. So we were not violating any rule, and in fact, May 11 pa nag-start yan. So nasa nagsasabing nagmamadali kami, May 11 pa yan eh. So sabi nila Monday na lang. Bakit? Kasi po, iilan lang sila nandun during that Tuesday night. But the point is, we were ready to defend and talk about the proposal. Ang dami na po lumabas na hindi totoo. For example, for any reason, pwede mag-online. Hindi po. Ang nakalagay po dun sa proposal, justifiable reason. And the Senate President still has to consult the majority leader and minority leader case per case basis. So hindi po to blanket na anytime for any reason pwede ka na mag-online. Sabi pangalawa, pandemic lang kasi to bringing up. Hindi po. Panahon pa ni Senator Trillanes kay Senator De Lima, bringing up na po to. Yung ibang nagkri-criticize po ngayon, tignan niyo po yung mismong sinulat nila at reasons nila. They were arguing from the point of view of representation. So representation is very important now. Why? Because it's all about control. Yun pala. May ano pala, subjective pala yung pag-online. Nako, Ping Lacson. Ito kabibig, Why is control important? Because the control, the chairman, schedules the hearing. So meaning, kung mababalik sa kanila, iske-schedule ba nila yung flood control hearing? Kung iske-schedule nila, kontrolado din po ng majority at ng chairman sino ang iimbitahin. Kontrolado din kung once a week, once a month. Dati po, wala naman yung partial report eh. Kaya nga, paulit-ulit ko sinasabi, ang kailangan, impartial, not partial. Correct. And paano ka maglalabas ng partial na hindi mo pa nabubuo yung theory kung ano talaga nangyari. Tignan niyo po, sabi ng Office of the Ombudsman, may mastermind. Sabi ni Senator Lacson, walang mastermind. So paano ka maglalabas ng report na partial pa lang? And then, paano nangyari yon na panay oposisyon, na panay sa Senado? 1 trillion budget sa administrasyon, walang involved dito. Sa ibang mga panig ng gobyerno, walang involved pa dito. Tama naman din. Tama si Senator Alan Peter Cayetano. Kaya marami ang believe kay Senator Alan Peter Cayetano kasi fair siya eh. Fair niya nakikita ang problema ng bansa at kung ano ang posibleng solusyon nito. Alam nyo, sana binoto siyang vice presidente ni Tatay Digong that time. 'Di ba? Ngayon na nakikita ng mga tao ba, sayang kung sana si Alan Peter Cayetano at si Digong nagtandem naman sila, 'di ba? Tumakbong vice presidente si Alan Peter Cayetano kay Pangulong Duterte. Pero hindi nanalo, sila ni nanalo. Pero kung ngayon mo, nakikita mo kung gaano kagaling si Alan Peter Cayetano. Sayang, no? Kung sana nanalo si Senator Alan Peter Cayetano, posibleng siya ang susunod ni Digong. Di ba? Kasi, maganda ang tandem eh. Di ba? Maganda ang tandem nila eh. So, posibleng si Alan Peter Cayetano ang tatakbong presidente. Di ba? Ganun talaga ang nangyayari, Kabibi. Ito naman si Lacson na hoping na matatanggal ang majority ni Alan Peter Cayetano. Let's listen to this one. What is your plan on Monday? Bukas ang plano daw ni Lacson. Well, different scenarios, Assuming na merong, sinabi ko na kanina, kung may mag-crossover na isa, that would be 12 against 11. Okay. And then kung may makulong, that would leave them with 10. At kami, 11. Di ba? Sir, So, okay. yun ang ibig ko sabihin. May quickly- mga scenarios. Kung hindi mangyari yon, then it could be a repeat. Kaya hindi nila dinaan sa committee and rules. We will insist that naka-refer na sa rules yan, i-constitute natin yung committee and rules, i-discuss natin doon, saka nyo kami talunin. Anyway, majority naman sila sa committee on rules. Pwede nila kaming talunin doon, magpirma lahat yung majority ng members, and the majority members would belong to the majority block. And then report it out on the floor, mag-deliberation kami doon, mag-interpellation, mag-amendment, and so forth and so on. Yun ang proper way. That's according to our rules.
doon, may papasa rin nila yon. Pero Meron, wag yung ganito. Sinagot na kayo ni Alan Peter Cayetano. Ito ang komento, hindi makakapigil si Ping. If you are planning to do that, just do it. Pinapaalam mo pa now sa majority, lol. But yeah, tuloy mo lang ha. Kung may makulong sa 12, kayo pa rin, paano kayo makakuha ng 16 votes? O, di ba? Parang kaluluwang ditahimik itong si Lacson na to. Nakafocus si Pinky sa palitiderato ha. Takot na takot sa Blue Ribbon. Ping must be hiding something along with Tita Soto. Nag-aabang talaga. Sindikato kasama si Ping. Uy, ano ba kayo? Huwag kayo ganyan magsabi kay Ping ha. Yung dalawang senador na sumakay sa helicopter, totoo kaya yun or AI lang ba? Oo. Alam na nila talaga kasi nga nangurakot sila. Tuwang-tuwa si Pinky na may mga makukulong na ibang mga kasama yung Senado. Iba talaga ang power ng maleta. Sa'yo na mismo nang galing Ping, plenary is supreme over any committee. Mukhang alam na niya na may makukulong nga. They'll move heaven and earth to prevent the resumption of the Blue Ribbon Committee hearing on the flood control scandal. Kayong 11 ang mga hudas sa taong bayan. Ooh. Yan na lang moves nila para maging majority sila from Giselle Alcala. Sigurado na talaga sila na may makukulong. Ibig sabihin, planado talaga kahit lahat. Kaya pinapaabot pa ng Lunes. Yung mga plano para di matuloy ang flood control, hay nako, Pinky. O yun ang mga komento ng ating mga netizen hinggil sa kanilang nakita ba na parang hindi naman ganda yan na. Parang iba ang statement ni Pinky. On the other hand, mga kabibig, ito naman ang obserbasyon na Atty. Topacio at ng PDP Laban hinggil sa nangyayari ngayon sa mga majority senators. Ito kabibig ha. Listen to this one. On behalf of the Partido Demokratiko Pilipino, nais po namin ihayag ang aming pagkabahala, ang aming pagkadismaya sa mga pangyayari na nagaganap po ngayon tungkol po sa ating Senado. Unang-una pong nais namin kondinahin ay yung suspicious timing ng paghahain ng mga kaso laban sa mga senador na identified sa majority. Nakita naman po ninyo, at matagal na naman namin sinasabi, ang ombudsman po ngayon ay puppet ng Malacanang. At yan po, araw-araw halos ay nakatutunayan. Hindi lamang sa mga pahayag ng ating ombudsman, kundi sa paghahain ng mga kaso. Nakita nyo naman po na bagamat laging nakaambaloon as a veiled threat yung mga kaso laban sa mga ibang senador, noong nagkaroon lamang po ng polarization, ng bagong polarization into majority, new majority, and new minority, biglang sunod-sunod na naghain ng mga kaso. Ngayon, kabibig ang obserbasyon ni Atty. Topacio at ng PDP Laban. So kabibig, ano ang iyong komento hinggil dito? Ano kaya mangyayari sa Lunes? Pero sabi niya ni Atty. Alan Peter Cayetano, kompleto pa rin ang Brave 13. Walang onsihan. Okay? Wait tayo bukas kung ano mangyayari. Yun ang kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. And happy birthday sa atong Vice President Sara Duterte, our beautiful, ever lovely, responsible, at the same time, our next president sa 2028. Happy birthday po, Madam VP Sara Duterte. O, nag-greet na ba kay VP Sara? Hindi pa, i-greet nyo nag-VP Sara. Oy, and what is the most important thing? Prayers for VP Sara at sa pamilyang Duterte na sana, kung ano man pinagdadaanan na ngayon, makakayanin nila, kakaya nila hanggang 2028 and more years to come. Nakabibig. Bye everyone. See you next time.